Mukhang cute naman, di ba? Sana all, sana all. But do you realize what sana all means? Bakit siya? Ngayon, ako ba? Dapat meron din ako niya. Whatever happened to congratulations? Whatever happened to I'm happy for you? Na-promote siya, congratulations. Saya pamilya niya, I'm happy for you. Sa mga kinakain niya, good for you, enjoy. Hindi, lahat. May pagkain ako, sana all. Ako sa bato, sana all. Kaya imbis malipay ka, nalungkot ka, at magnanakaw yan. Naku, bakit malalaman mo? Sarap ng kape mo. 3-in-1. 3-in-1. Salamat. Saya mo din. Tapos may biglang dumating, Starbucks. Biglang yung kape mo, naglasang kalawang. Bakit sa kanya yung Starbucks? Ang saya mo na kanina, hindi ba? Kinumpara mo eh. Pamatay ang entitlement. Of course, sinasabi natin, kasi unfair! Bakit sila meron ako wala? Ang pumapad ko. Unfair. Hindi yan justice. Dapat pantay-pantay lahat. Mag-ingat kayo dyan. Ang grasya sa Ginoo, sometimes it's really incomprehensible. Next slide, please. I'm following us. Ayan, God's grace is unfathomable. It's immeasurable. Ano akong kwento na alam niyo lahat? Next slide, please. Alam niyo yung parable of the workers in the vineyard? Alam ko, dali mo lang idadaan mo sa iging mo sa Ginoo. Pakita ko sa inyo yung kwento, ha? Hindi ko nabasahin. Yung kwento sa Matthew 20, ganito yan, eh, oh. May tao, may vineyard siya, may ubasan siya, gipatrabaho niya ang mga nakita niya. Ang una niyang pinatrabaho, siya, kailangan mo kailangan. Siya, ha? Trabaho ka, sa'yo, sa buntag, tawagan niya. Tapos sabi niya, trabaho ka, whole day, taga 1 denarius. Yan ang minimum noon eh, 1 denarius. Ay ito, pwedeng 500 yan, pwedeng 5,000, depende. Pero 1 denarius. Okay? Trabaho ka. Early morning, siguro mga 6 o'clock. Okay? Ay, pagkatulpas. Pero ito ha, tapos naglakad-lakad, may nakita siya, 9 o'clock. Trabaho ka po. Siya mga lang. Saan? Ha? Trabaho ka, 9 o'clock ha? Tawagan niya. Tapos sabi niya, nagkataga ko. Minimum wage. Tapos, 12 o'clock. Punto na. Tapos siya nakita ang magtap. Pwede po? Ay, kasi nasuko. 12 o'clock ha? 12 o'clock. Trabaho po ka. 12 o'clock. Tawagan mo. 12 o'clock, trabaho ka sa aking wawan. Ayan ha? 12 na ito ha? Punto na. Ito ba? Pag abot sa 3 o'clock. 3 o'clock. Wala mo kang 3 o'clock ka. 3 o'clock ka. Tawag niya. Trabaho ka. So, bantayan nyo ha. Story na magkakaroon sa Ginoo. Pero ito ang crazy. Alas 5 na. Mahumana ang trabaho. Tapos ay nakitaan. Sa pagka-alas 5, ikaw na lang, ikaw dito. 5 o'clock. Itawagan niya, trabaho ka. Panabay-nabay lang siya. Sayang. Okay? Pagkakuman sa 5:30, 6, umana. So, bayad na siya. Ang una niyang ibayad na, Excuse lang, ina. Excuse me. itong, kinin. Ibayad niyang 1 denarius. Sabihin natin 100. Kaya yun man ang minimum wage. 100. Trabaho ka. Uy, hipay siya. Actor lang yun, ba? Kanang nagtrabaho sa alas 3. Ibayad mo 100.
Kaya nga. Ayan, lipat mo siya. Mawala talaga ako kwarta ko. Kasi ko sa Starbucks. Kaya na nagtrabaho alas 12. Ano yun to? Kitanggaan mo 100. Huwag na siya nasuko. Nalipay na siya. Yung 9 o'clock, kitanggaan mo 100. Tandaan nyo kasi, yan ang minimum wage. Ngayon, kung kayo ito, Alasay na tatawa sugod. ninyo na 100, 100, 100, ako sa'yo ko nagtrabaho. So, sa iyo expect. Kung sa iyo mong expect. 100 more, pero sino sa wage? Ayaw pag pinukutan. Natural ba? Natural. Real talk, kinuod. More. Ha? Okay, doble naman ako oras. O, tanawa, lagi. Continue maglagi. Uy, excited siya. Mas dakog sa ako. Kaya ka na trabaho ka alas 5, ha? Tagaan, 100. Sa ako, times 5. Ay, Ang kitagaan, yatag sa Ginoo. 100 yatag. 1 denarius. Kabuli pakpak. Pero sa Biblia, nagreklamo. Sabi niya, unfair. Nga kung tagaan mo 100 ka ng uban, nahuli na sila ng trabaho. Ito ang sagot ni Lord. Sagot ni Lord yan, ha? Basahin natin. When they received it, they began to grumble against the landowner. These who were hired last work only 1 hour, and you have made them equal to us who bore the burden of the work and the heat of the day. Nagreklamo sila. Ito ang tubag sa Ginoo. He answered one of them, I am not being unfair to you because we agreed 1 denarius. I did not rob you of anything. I did not get from you what I gave to them. Kaya ang tubag sa Ginoo, take your pay and go home. We had our agreement. I want to give the one who was hired last the same I gave you because I have the right to do what I want with my money. Or are you envious because I am generous? Di ingon sa Ginoo, the last will be first and the first will be last. Ito hanggang ngayon, palaisipan yan sa marami. Ganun ba ang Diyos? Unfair? He's unfair. Binigay niya yung pinag-usapan. Pero sobra lang gracious ang Ginoo na kahit last ka na, ganun pa rin ang grasya. Kaya baka magulat kayo. Yung mga sinabi mo makasalanan, yung sinabi mo magsasabi. Baka pagdating mo sa langit, makita kayo. Makita mo, ba't nandito ito? Ito yung nakataw sa akin, ha? Ito yung, ba't nandito siya? Baka hindi mo alam, last minute nagsisiyo. Di ba? 13 years of service. Kaya yung mga nag-serve, year 1, 13 years na nag-serve. Praise God, palakpakan nyo. Pero yung iba, kahapon lang nag-serve. But to the Lord, the grace is the same. In fact, Brother Bo, ito ito ang technique ni Brother Bo. Kung mayroon dapat magreklamo sa kanila, sabi ni Brother Bo, alam mo sino dapat? Siya. Ano dapat ireklamo? Sana mahal. Yan ang builder. Palakpakan niyo. Sabihin na, Lord, sa grasya nito, lagi ko. Sana tinawag mo na din ako nung una pa. Pero ayaw, pag inartingan, isang ulit na lang na ako. Ihatag na sa iyo. Okay? So pagpaka na natin sila. Tuwanded ka lang. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag panakaw ang iyong grace. Ibig sabihin, may grace ka na, pero nakita mo yung iba, kinumpara mo. Entitlement leads to comparing, dissatisfaction, complaining, resentment, ungratefulness, bad-mouthing. Okay, patay po itong paborito kong kwento. Dalawang klaseng sinasama ko sa Baguio. Ito ng Baguio. Ako, doon ako sa Baguio kasi taga Bulacan man. Bulacan.
Dalawang klase sinasama ko sa bagay. Yung una, sama ka sa bagay. Ay, talaga pa ni Ate. Salamat pa ni Ate. Sabihin niya, madaanin sa tayo. Hindi, next week pa, next week. Pero di pa na siya, sinabihan ko pala siya. Tapos that day na aalis na kami, gabi pa lang, dito na siya pala. Nanakaw na talaga. O sige, mamaya pa sa'yo sa mundag. Sama ka na, dito ka na matulog. Hindi siya makatulog. Saya. Tapos mag-alis na namin, Baguio! Pampanga pa lang tayo. Sige na niya, he was enjoying every bit of it. Ay, naku, buksan natin yung bintana. Hangin! Baguio! Buksan natin na sabi, Baguio! Uy, may magboy bawang. Ay, saya! Ay, naku, pagkasin na ito. Daan tayo, kain tayong papaitan. Papaitan! Salamat tayo. Tapos ito na, Baguio na, sigsag. Wow! Bakit? Pag may tunnel doon, sa may bahay, lalabas yung mukha niya, Baguio! Sayo na, pagdating namin sa Baguio. Ito na yung Baguio. Ang sarap na natin. Ang lamig. Uy, may mga bulaklak. Uy, may horseback. Uy, may mga gulay. Ang sarap natin atin. Salamat, sinama mo ko sa Baguio. Sayo ko ha? First time mo, sabi, hindi, last month, nandito lang ako. But still, it was so joyful and thankful. Pagbaba namin, ganun ulit siya. Thank you, madam. Pagkat mag-uwi ko, 1 month na sila, tapos madam, yan ang una kong sinasama sila. Amen? Yung pangalawa, sinasama. Yung pangalawa mo ganito. Sama ka. Tanda punta. Baguio. Layo. Kailan? Next week. Next week pa pala, tagal pa. Hindi ba isip ka? Susunduin ka namin, ha? Anong oras? 4:00. Aga. Hindi, sige, daanan ka na namin. Dinaanan namin siya. Tapos, hali ka na, Baguio na tayo. Tagal, Pampanga pa na. Buksan mo para mahangin mo. Hangin. Sarado mo. Magsound ka. Uy, saba. Magpulbawang ka. Parat. Bakit? Pangasinan na. Stop over tayo, bakit? Papaitan tayo. Bakit? Bakit? Sigsag na tayo. Kakahilo. Pagdating namin sa Baguio. Baguio na! Tanan! Wala na. Pag masama ko, nag-aircon lang. Bakit may horseback? Mahal. Kami mga gulay. Nakot sa merkado namin. Ay, mga bulaklak. Ay, order na lang sa Lazada. Di ba, bukas uwi na tayo. Overnight lang tayo. Layo na naman. Hilo na naman. Kilala mo si Optimus Prime. May kalaban yun. Si Megatron. Kilala kayo na lahat ng reklamo. Andyan na yung blessing sa harapan niya. Pero nakikita niya yung reklamo. May kilala kayo gano'n? Baka magharap niyo sa salamin, nakikita niyo yung tao niya. Ang Diyos, minsan nalilito sa atin. Ay, pag umuulan, ulan! Babasa! Pag uminit, init! Kaya ang Diyos minsan sa nilito, pinagsasabay niya. Ulan, init. Ginawa natin ang tula. Ulan, init, pista sa langit. Ulan, pista sa sili. Hindi malaman natin yung gagawin sa atin lahat ng reklamo natin. Gusto nyo maging miserable ang buhay. Madali lang to. Doon ako sa'yo. Gusto nyo? Hindi sa dali lang to. Gusto nyo talagang walang kakwenta-kwenta buhay nyo? Ay, isot ka ayaw. Ito lang ang gawin nyo. Tanong niya ano? Reklamo kayo. Reklamo nyo lahat. Reklamo sultan mo, reklamo asawa mo, reklamo balik, reklamo trabaho mo, reklamo mo tanong, reklamo. Ay, congratulations. Miserable buhay mo. Pero gusto mo maging masaya, mapayapa ang buhay mo. Patulo ka magpasalamat sa grasya sa You have a choice. You have a choice. Sir Warren niya na sinabi niya. Ano ang buhay? Ano ang mundo? Anong buhay? Masaya, malungkot.
Ano ang mundo? Pangit, maganda. Anong sagot? Anong ano? Hindi. Sa iyong pagtanaw. Ha? Kay parehas na feast in parehas anniversary. At nakinig yung mga istorya pa ulit. Uy, nag-feast pa lang yung saya. Ganda. Ito ng worship. Galing yung filter. Yung speaker nila, gwapo. Bless ako. Pwede? Pwede. Hindi pa po mo kamusta yung faces. Katulad ko sa speaker. Kanta-kanta, sus. Mga joke, nadukuhan naman ako to. Init. Parehas na okasyon, ha? Pero pwedeng iba ang inyong mga istorya. Kaya dipindi. Hindi. Dipindi yan sa imong pagtawad. Sa imong pagtanaw. Ay uulitin sa inyo, everything is grace. In fact, kahit ka ng imong kalisod, reklamo ka, bahalang araw, di mo lang mo yan, magpapasalamat ka. Hindi. Ako lang, kung high school lang. Nahintay ka na ako. Sinipin ko talaga. Hanggang college, sinundan ko. College, naging kami. Kanta niya. Tapos second year college kami, nalaman ko, dalawa kami. Sikat, senior ko lang, sikat. Napasa ng puso ko. Hindi ko ba namamatay? And so, heartbroken. Mga 20 years after nag-reunion ko. Pag-reunion namin, may asawa na ako minata. Andiyan kaya ayun siya. Kung nakita ko, Lord, salamat, hindi mo binigay sa akin. Kung iniyakan ko, Grabe. at hindi mo asawa ko, Lord, salamat. Salamat, hindi mo binigay sa akin ang iniyakan ko niya na halos mo ngayon ka palang mas maganda. Amen? Kaya entitlement will blind you out the many forms of God's graces or blessings to you. Kaya dapat ang imong eyes of faith, na unsa may mahitabo, grasya kini sa Ginoo. Everything will work for good to those who love God and are called according to His purpose. Huling kwento na lang, pwede ba? Pwede ba, bro? Huling kwento. Buwatan mo ko sa iyo namin. Nagkamigil naman ko, sabi sa Oriental, pasig mga tinaliwan ng isa ko. Natao ko sa Manila, pero kayo mo kami Bisaya, pwede naman pasado. Ang Medina, doon sa Imogog. Ang Paingon, Cagayan. Kabila yun, North, Imogog. May talk ako sa Cagayan. Mga 2 hours. Pero sabi sa akin, may kamag-anak kang na preso. Puntahan mo sa Imogog. Nagdali man ko. Nagdali mo. Kailangan ko. Sige Lord, sabi ko, Lord, ha? Paspas lang ka sa Imogog. Pag mo magdini mo, Cagayan, nagkagawa sa ako. Sige. At tumiging mo ko. Pagdating namin sa Imogog, mga 30 minutes biyahe, layo pa ang preso. Mag-tricycle pa. Tapos ang tricycle, isa na lang nagkuhan, parang isang kalawang na ng paper mababagsak na. At yung nagmamaniho, parang mukhang babagsak na rin siya. Wala pang ipin. Kaya ba? Ang dami pa namin. 6 kami. Eh, alam mo naman dito sa atin, kahit yung mga Skylab, di ba kahit dalawa. Nagkasya kami doon. Tapos, paspasa na kayo, dagmo ko, at ipang bukayin doon. Ibang tayo sikat sa amin, kusog lang sa timbo, pero hinay. Kanang mga kuhan, pambot. Kung sa pambot ang kakusog, pero dugay na. Kita ko yung mga naglalakad, daw na pa sa amin. Mati mo, ha? Dasal ako sa grasya sa timbo. God's favor. Lord, paspas. In Jesus, paspas. On angels wings. Habang ako nagdadasal, lalong bumabatay sa kanya. Lord, mati lang mo, ha? Bagal namin, gusto ko mabilis. Out of nowhere, may iskinita, biglang may lumabas na Land Rover. Kuntit na kami. Nahindo, sumanong. Bakit? Parang hindi naman sumanong yan. Pag hindo niya, siya mo i-impact yung Land Rover din na hindo. Naku, lalo ang kinabahan kasi nahawakan yung salamin. Yung salamin, hindi salamin, cellophane.
Land Rover eh. Tapos yung Land Rover, wala, hindi mo binom. Umalis. Tapos yung tricycle driver, Tanawa ako, pag-ambok ka man eh. Lord, salamat na lang. Hindi mo pinagbigyan yung dasal ko. Kasi kung pinabilisan mo ito, malamang sticker na yung mukha ko yung ano. Ito tayo. Ang grasya natin ito. Lord, paspasa. Akong negosyo, akong love life, paspasa. Hindi man ang gino. Ako na mga kapita ko. Paspasa. Pero kini ang ginoo. Kitaan man niya tanan. Overview. Top view. Paspasa Lord. Nakita ko may Land Rover. Huwag mo kong pilitin. Pag pinilit mo yan, mapapaata pagkikita natin. Pero tayo kita natin yun. Kaya Lord, bakit di mo pinakikinggan ang dasal ko? Anak, pagod ako. Mas nakikita ko ang mas maganda sa'yo. Magtiwala ka lang. Ang grasya, minsan hindi klaro, but you are invited to trust and be grateful. Kaya pagkatapos ng incident na yun, nakarating mo ng surprise. Nakarating mo sa Cagayan de Oro. Kaya sabi ko lang, your grace is enough. And even if I don't see things, I will trust in the one who sees them. Alam mo ba, dapat wala ako ngayon dito. Hindi dahil galing ako sa Bupan the other day. At bagyo, kailangan ko pumunta sa Manila, cancel. Hindi dahil sa last week lang, sa Cagayan de Oro. Pero dapat wala ako for the past 30 years na. Tanong niyo bakit? Napamatay na ako. I was diagnosed. Nagka-cancer na siya. Colon cancer. One of the biggest cancers you kill. I was on top of my life. I was with Freddy Aguilar. Yes, kaya ako. Rocker. Hindi ako. Rocker talaga ako. Religion teacher ako by day. Baptista ako by night. I was already being introduced as the next Joel Ayala, as the next, hindi ko na ako na siya. Nagabot na siya. And we already was growing my school. Yes, we was school. I'm an educator for 40 years now. I 43 years back. Kasi ano ko, kulang, nag-iayun ko. Nagsimula ako magturo 3 years old. I was on top of the world. Artista pa galing ko. Ang kalanaw. At the top of my life, ganda akong ginugo. Yan ang kwento. Kahit naupo na lang ako naglalakad, ginugo ako. Hindi na ako lang lalaki ako ha. Sorry. Nangangayaya't ako, ubong ko yung insure. I had all the symptoms of cancer. I was dying. And my life stopped. Ang kanagta ng pinaghambog ko, nawala tanan. Mga pinagkakapita ko yan, nawala. Kaya nawala lahat. Noong ko nakita ko sa Palina Office. Kasi my life stopped. As a rocker, as a school owner, as kung ano-ano pa. Politiko pa ako eh. And I was led to the National Shrine of Divine Mercy in Bulacan. And my life started. Pray morning, noon, night for once. Let's look at the story short. Ay 4 seconds lang. Next year, sa anniversary pa tayo. Something happened on my way to dying. Ask me what? What? I did not die. Pero paano mo naman yun? Nung operahan ako, nakita 3 bukol. Kumakalat. For the day I was being operated on sa Metropolitan Hospital, kita nila dyan, 3 bukol, Mario Penman. Pinasukan na ako ng instrumento para kunin yung mga bukol na yun. Asawa ko pa nagdasal. Nagtagal ng 2 oras. Bakit? Sabi na, bakit? Sabi niya, sandali, bakit nagtagal? Sabi sa doktor, wala kami makitang bukol. Oh. Kasi mo na yung asawa. Wala tayo gagawin ng pansin. Kaya ako naging si Father Alvin. Why did I get here? Why? Because I connect sa
for my talents. Because, sabi na rin pagkagaling kita kasi sa 13th anniversary sa Davao, ikaw maging guest nila. I were not your guest. There's 101 guests. Yes. Bakit ka pinagaling mo? Tanong mo bakit? Dahil sa Okay. kanyang Diyos. Sa kanyang awa. Sa kanyang pagmamahal. Amen. Kasi mo, and everything that I do is not because, gagamitin kasi kita. No, Jesus po. Lahat ang gagawin ko is my response to God. God loves you with no condition. But you've got to respond. And I don't live a perfect life. Dahil ko may kasalanan, sumasablay. But every time I'm down, every time I would look back to God's grace. Lord, dapat patay na ako eh. Dapat nakulong na ako. Dapat bumagsak na ako. Dapat nandito pa rin ako. Bakit? Dahil sa yaman? Dahil sa talino? Dahil sa iyong kabaitan? You realize it. The reason why you continue to breathe and standing, it's because of God's grace. Amen. That's all, sir.